Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Tayo'y nagkakatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipag-isa ng Banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumayon. Maligayang pagdalo sa ating banal na pagdiriwang, mga kapatid, at kasama ng ating mga panalangin, alalahanin din natin ang mga taong humihiling ng ating mga panalangin, lalong-lalo na mga may sakit, may mga edad, at sa iba't ibang intensyon na idinulog para sa banal na misang ito. Ating ngayong ihanda ating sarili para sa ating banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa iyong sambayan ng tinipon ng iyong Espiritong Banal, ang kaloobang ikaw ay wagas na pagtapatan at ang kapasyahang ikaw ay malayang paglingkuran. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yon, sinabi ni Pablo sa matatanda ng simbahan ng Efeso, ingatan ninyo ang iyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ang kawan. Mula na rin sa inyo, lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad, at sa gayoy mailigaw sila. Kaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyong tinuturuan ko kayo gabit araw sa loob ng 3 taon, at maraming luha ang pinupuhunan ko. At ngayoy itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanilang kagandahang loob. Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay sa lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng kanyang pinapaging banal. Hindi ko hinahangad ang pilak, ginto, o pananamit ninuman. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita na ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng kanilang pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus,
Hindi na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak at hinagkan si Pablo. Labis silang ikinalulungkot ang kanilang sinabing, siya'y hindi nila makikita uli at siya'y ihahatid nila sa barko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Sana'y inyong ipadama ang taglay mong kalakasan, ang lakas na ginamit mo noong kami isang galang. Magmula sa Jerusalem, sa iyong tahanang templo, na pati ang mga hari dooy naghahandog sa inyo. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Umawit sa Panginoon ang lahat ng kaharian, awitin ang pagpupurit, ang poon ay papurihan. Purihin ang naglalakbay sa matandang kalangitan, mula rooy maririnig ang malakas niyang sigaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ipahayag ng balana ang taglay na kalakasan. Siya'y hari ng Israel, maghahari siyang tunay. Yang taglay niyang lakas ay buhat sa kalangitan. Kahanga-hanga ang Diyos sa sangtuwaryo niyang banal. Siya ang Diyos ng Israel na sa tanay nagbibigay ng kapangyarihan at lakas na kanilang kailangan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumairin, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangin at ang wika, Amang banal, ingatan mo sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa, kung paanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa inyo. At sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinaupuutan sila ng sanlibutan sapagkat hindi sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan.
Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinatalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamagitan ng katotohanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Ang buong chapter po ng John 17 ay ang panalangin ng ating Panginoong Hesukristo. Kahapon, ang simula ng pagbasa ng Ebanghelyong ito. Tinatawag itong High Priestly Prayer. Panalangin ng Panginoong Hesukristo ang kataas-taasang pari. At dito sa pangalawang, sa chapter 17, verse 11 and following, ito na naman ang kadugtong nito na nagsasabing, Amang banal, ingatan mo sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa kung paanong tayo'y iisa. Alam natin na pagkatapos ng chapter na ito, haharapin na ni Jesus ang paghihirap, ang pagpapakasakit, at maging kamatayan. Sige po, sa mga magulang dito, pag kayo po'y aalis, ano po ang inyong ibibilin sa inyong mga anak? Di po ba? Pagsasabi sa inyong mga anak, mag-iingat kayo ha? Magmahalan kayo, huwag kayo mag-aaway, magtutulungan kayo. Pero paano kaya kapag yung tao ay hindi lang aalis, kundi mawawala na, mamamatay? Ano pa yung kanyang ibibilin sa kanyang mga minamahal? Hindi ba pag tayo'y aalis o ang taong alis, ang kanyang ibibilin yung pinakamahalaga sa kanya? Kaya naman sa panalangin na ito, aalis man ang Panginoong Jesucristo, haharapin man niya ang kamatayan, ang kanyang nasa isipan ay ang kapakanan ng kanyang kawan. Amang banal, ingatan mo sila sa pamagitan ng kapangyarihang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa kung paanong tayo'y iisa. So, ibinibilin niya tayo, pinapanalangin tayo ng puong Nazareno. At ganun din naman, panalangin para sa ating kapakanan, kabutihan. Sa ating unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol, si Pablo sa kanyang pagmimisyon, 3 taon siyang namalagi sa Efeso. Pero syempre, aalis na siya. Ano ang kanyang bilin? Ito ang kanyang sabi sa mga taga-Efeso, sa matatanda ng bayan at sa mga tao doon. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat na kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos na kanyang tinubos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Kapakanan din ng sambayanan na lilisanin ni Pablo. Noong ako ay seminarista, madalas po kapag summer, tinatawag po namin itong summer camp kasi 1 buwan, 2 buwan, mamamalagi kami sa lugar na yon. Halimbawa po, nung ako ay pagkatapos ko ng second year philosophy, 1991, sa Smoky Mountain, sa SBD Parish, 2 buwan. Pero the following year,
napunta naman ako sa Mindoro, Occidental. At kumbaga, dumadalaw kami sa mga isla, lalo na sa isla ng Ilin. Aroy, ang sarap. Hindi dahil enjoy yung pagbabangka, pero yung nandun yung sinabi ng pari sa amin, okay, ngayon maintindihan ninyo yung missionary journey ni Pablo. Oo nga naman, pupunta kami sa isang barangay, wala kaming kilala, pero pagkatapos ng isang linggo na pamamalagi, pag-aalis na yung bangka namin, naku, ang daming naghahatid. Matanda, bata, mga mag-asawa na naging ate, kuya, nanay, tatay, mga kapatid namin. At ganito rin yung karanasan talaga ni Pablo. Ano ang sinambit dito sa ating unang pagbasa? Pagkatapos na si Pablo ay magbilin, ang sabi dito, lumuhod si Pablo, nanalangin kasama sila, silang lahat ay umiiyak at hinadkan si Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya'y hindi na nila makikita uli at sila'y inihatid nila sa barko. So yung pagdalaw ni Pablo, pagbabahagi ng salita ng Diyos, balita ng kaligtasan, ay nagbigay sa kanya ng connection sa mga taong kanyang dinalaw. Kaya naman, nung aalis na siya, ang kanyang bilin, ingatan ninyo ang inyong sarili. Ingatan ninyo ang kawan ng Diyos. Kung baga, nandoon sa kanya yung tagubilin. At ang sambit niya pa, at ngayoy itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Mga kapatid, opo, ang ating pananatili dito sa mundo, pansamantala lamang, temporary. Hindi po tayo nandito lang sa mundo, kundi meron pa tayong pupuntahan na mas mainam na tahanan. Yung pinuntahan ng ating Panginoong Jesucristo sa tahanan ng kanyang Ama, na atin ding tahanan. Pero habang nandito pa tayo sa lupa, meron pa tayong misyon. At kung ang Panginoong Jesucristo, nananalangin siya sa ating pagkakaisa, sa ating pagtutulungan, sa ating pag-iingat sa bawat isa, lalong-lalo na sa kawan ng Diyos, dapat nating sundin ang habilin ng ating Panginoong Hesukristo. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Ingatan ninyo ang inyong pamilya. Ingatan ninyo ang inyong bayan. Ingatan ninyo ang inyong bansa. Mga kapatid, opo, habang tayo nandito sa lupa, meron pa tayong misyon. At kung paanong ipinagkaloob ng ating Poong Nazareno ang kanyang buhay para sa ating kapakanan, ganun din kung tayo'y deboto, tagasunod ng Panginoong Hesukristo, susundin natin ang kanyang halimbawa. Susundin natin ang kanyang habilin. At nawa, tayo nga ay magkaroon ng kaisahan tulad ng Ama at ng Poong Jesus Nazareno at ng Banal na Espiritu ang pagiging isa. Sa pamilya na merong pagkakaisa, napakasayang manatili. Sa pamilya na nandun ang pagkakaisa, ang bawat isa mararamdaman nila ang pagmamahal. Sa pamayanan na nandun ang pagkakaisa, ang bawat gawain ay nagiging madali. At sana nga po, kung tayo'y aalis dito sa lupa, ano ang ating ihabilin sa ating mga mahal sa buhay? At habang nandito pa tayo sa lupa, ano ang ating iaambag, ibibigay na mabuti sa ating mga minamahal sa buhay?
Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang naghahanda tayo para sa Pentecostes, nalalaman natin na kahit nabubuhay tayo sa mundo, hindi tayo nabibilang sa mundo. Tinatawagan tayo ng katotohanan ito upang manalangin para sa lahat ng tao, kaisa ni Kristo na hindi nagnanais na may maligaw ng landas. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang lahat ng Kristiyano naway sumasampalataya sa pag-ibig ng Diyos at makatagpo ng pagkakaisa sa nag-iisang pastol. Manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga naglilingkod sa bayan naway maging saksi sa katotohanan ng kanilang pananampalataya, lalo na sa paggamit ng kanilang kapangyarihan at sa pagtupad ng kanilang mga pananagutan. Manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga Kristiyanong tapat sa pananampalataya, naway magsikap na maging banal sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga matatanda, mga nangungulila, mga may kapansanan at may sakit, naway magtiwala sa Diyos na nagpapalakas sa kanila sa pamamagitan ng init ng kanyang presensya. Manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga yumao, naway mabuhay ng walang hanggang kasama ng Diyos ng pag-ibig. Manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Sa katahimikan ng ating puso, ating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Butihing Ama, habang iniibig namin ang isa't isa, nabubuhay ka sa amin at nagiging ganap ang iyong pag-ibig na nasa amin. Tanggapin mo ang aming mga panalangin sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsupo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang lupa'y nayagig, ito rin ay tumahimig, nang ang poon ay tumindig, bilang hukom natin. Hallelujah, hallelujah. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin at ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin.
sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyon, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamagitan ng binyag, tayo'y naging mga anak ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, tayo tumawag sa ating iisang Ama. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
Hinihiling naming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan ng araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Sesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumairin. Mga kapatid, ating ibigay ang kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Kristo, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, nag-alay ng kanyang buong buhay para sa bawat isa sa atin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa sanlibutan, papapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o ng minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng minister. Sumunod po tayo. Alam kong buhay ang Panginoon. Tinalo niya't ginapi ang kamatayan. Punasan ang iyong luha sa mata at magsaya, manalig kang buhay ang Panginoon. Ako ay nabuhay, hindi ka iiwan, makakasama mo ako hanggang sa wakas. Alisin ang takot, dusa at iyong lumbay, puso mo'y iyong itiwasay. Alam kong buhay ang Panginoon. Tinalo niya't ginapi ang kamatayan. Punasan ang iyong luha sa mata at magsaya, manalig
kang buhay ang Panginoon. Announcement. Ang lahat po ay nanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating Healing Mass and Service sa darating na June 5, 2025, Huwebes sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno images, Nazareno medallion, at ang Nazareno novena and prayer booklet in English or Tagalog. Mga paalaala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, huwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang naway laging magdulot sa amin ng iyong kagandahang loob at paggiliw, at sa kakayahan nito para kami dalisayin. Kami naway paginapating lagi sa iyong nakahain, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairing. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairing. at pagpalain kayo kasama ng inyong mga mahal sa buhay na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.